Ang tunog ng nabasa na tasa ang unang bumasa sa katahimikan ng malawak na sala. Sumunod dito ang mabilis na pakalat ng maitim at mainit na likido sa ibaba ng maputing-puting papel sa mamahaling mesa. Napatigil sa pahinga si Ara. Ang kanyang puso ay tila umaya sa kanyang lalamunan, mabilis at malakas ang kabo. Hindi ang init ng kapeng tumalsik sa kanyang kamay ang kanyang naramdaman, kundi ang nanunuot na lamig ng takot na gumapang sa buo niyang katawan. Peste! Ang boses na iyon. Ang boses na araw-araw ay nakdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Ang boses ni Sir Marco. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang nanginginig na paningin mula sa nakalat na kapo patungo sa mukha ng kanyang amo. Ang mga mata ni Marco ay naapoy sa galit, ang kanyang panga ay mariying nakatiim. Ang mga dokumentong nabasa ng kapa ay hindi lang basta papel. Iyon ang mga kontratang nakakahalaga ng milyon-milyon para sa kumpanya ng Madavila. Sir. Sorry po. Alos pabulong na sabi ni Ara. Hindi ko pa sinasadya. Hindi sinasadya? Umalingaw-ngaw ang sarkastikong tawa ni Marco. Palagi namang ganyan ang linya mo, hindi ba? Walang silbi. Tingnan mo ang ginawa mo. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang mato? Itinuro niya ang basang mapapal, at sa bawat salita niya ay tila may punyal na tumutusok sa puso ni Ara. Pero ano nga bang alam ng isang tulad mo? Isang hamak na katulong na walang ibang alam kundi makamali. Napayuko si Ara. Ang nga salita ay parang nga batong ipinupuko sa kanya, mabibigat at masasakit. Naramdaman niya ang painit ng kanyang mata, ang nababadyang pagtulo ng ngaluha. Ngunit pinigilan niya ito. Ayaw niyang ipakita sa harap niya na mahina siya. Sorry po, sir. Patawad po. Paulit-ulit niyang sinabi, ang tanging nga salitang kaya niyang bikasin. Sa isang sulok ni Gramisala, nakatayo si Doña Isabella. Ang gina ni Marco. Hindi ito nagsasalita. Nakatingin lang ito sa kanila. Ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Walang bakas ng awa, walang bahid ng anumang emosyon. Para bang nanonood lang ito ng isang palabas, at ang paghihirap ni Ara ay parteng kasiyahang dulot nito. Ang pananahimik ni Doña Isabella ay mas masakit pa kaysa sa masiga ni Marco. Ang sorry mo ba may babalik nito sa dati ang lahat? Sigaw ulit ni Marco, at sa pagkakataong ito ay lumapit siya kay Ara. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Ara. Napapikit siya ng mariin. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong silid, at kasunod nito ay ang matinding hapdi sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang pamamanhit ng kanyang pisngi at ang paugong ng kanyang tainga. Ang luha na kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod ng pumata. Hindi na niya kaya. Ang kahihiyan ay parang isang mabigat na kumot na bumalo sa kanya. Lalo na nakita ng ilang kasambahay na napahinto sa kanilang ginagawa ang buong pangyayari. Hindi na nasalita pa si Marco. Tinalikuran lang siya nito at namamadaling kinuha ang cellphone para tumawag, marahil ay para ipaalam ang nangyaring sakuna sa mga dokumento. Naiwan si Ara na nakatayo ron, nakayuko, hinahayaang tumulo ang kanyang luha sa sahig na marmol. Dahan-dahan siyang tumalikod at halos patakbong tinungo ang maliit niyang silid sa likod ng mansyon. Isinara niya ang pinto at doon ibinuhos ang lahat ng kanyang hinanakit. Napaupo siya sa gilid ng kanyang kama, ang kanyang mabalikat ay nanginginig sa bawat pag-ibig. Ito ang buhay niya sa mansyon nga Davila. Araw-araw na pangungutya. Araw-araw na pagura sa kanyang pagkatao. Tinisiyas niya ang lahat para sa pamilya niya sa probinsya, para sa makapatid niyang naaral. Kinapan niya ang kwintas sa kanyang li. Mula sa ilalim ng kanyang uniforme, inilabas niya ang isang luma at tanso ng medalyon. Ito na lang ang tanging alaala niya mula sa kanyang ina. Binuksan niya ito. Sa loob ay may maliit na larawan ng isang babaeng nakangiti, ang kanyang ina na hindi na niya nasilayan pa ng matagal. Nay, bulong niya sa hangin. Pagod na po ako. Kailan po ba matatapos to? Habang yakap-yakap niya ang medalyon at sinusubukang patigilin ang kanyang ngaluha, isang katok sa pinto ang kanyang narinig. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang muha at itinago ang kwintas. Sino yan? Tanong niya, sinisikap na huwag ipahalata ang kanyang pag-iyak. Ara, sabing boses nga isa sa mga kasambahay mula sa labas. Pinapatawag ka sa sala. Napabuntong hininga si Ara. Marahil ay may pagutos na namang parusa sa kanya. Sino daw ang nagpapatawag? Nakaroon en sandaling katahimikan bago sumagot ang nasa labas. Hindi ko kilala, pero sabi niya, ang pangalan niya raw ay Don Ricardo Sandoval. Natigilan si Ara. Ang puso niya ay muling kumabog, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa takot,
kundi sa pagtataka. Don Ricardo Sandoval? Wala siyang kilalang ganun. Sino siya? At bakit siya ipinapatawa ng isang taong hindi niya kailanman narinig ang pangalan? Bawat hakbang ni Ara papasok sa malawak na sala ay parang may bigat na 1 tonelada. Ang sahig na marmol ay makintab at malamig sa ilalim ng kanyang lumanang sinalas. Nakayuko siyang naglakad, hindi magawang itaas ang kanyang paningin. Ramdam pa rin niya ang pamumula at ang mahapding kirot sa kanyang pisngi, isang paalala ng sampal na tinanggap niya kanina. Inaasahan niya na naroon si Sir Marco, naghihintay na muli siyang sigawan. O kaya si Doña Isabela, na may ipapagawa sa kanyang mahirap na utos bilang parusa. Ngunit pagdating niya sa bukanangang sala, tanging si Doña Isabela lang ang kanyang nakita, at isang lalaking hindi niya kilala. Nakatayo si Doña Isabela malapit sa bintana, diretso ang tindi, ngunit may kakaibang tensyon sa kanyang mga balikat. Ang lalaki naman ay nakaupo sa isa sa mga marangyang sofa. Siya ay may edad na, marahil ay kahenerasyon ng mayumaong magulang ni Doña Isabela. May dignidad ang kanyang anyo, nakasuot ng mamahaling barong, ngunit ang mga mata niya ay naiba. Walang bahid ng pagmamataas na karaniwang nakikita ni Ara sa mga bisita ng mga de villa. Sa halip, mayroon itong malalim na lungkot at pananabik. Ma'am, basag ni Ara sa katahimikan. Pinapatawag niyo po ako. Si Doña Isabela ay bahagyang lumingon. Isang malamig na tingin ang ipinukol sa kanya bago ibinalik ang pansin sa lalaki. Ricardo, narito na siya. Tumayo ang matandang lalaki. Si Don Ricardo. Ang bawat kilos niya ay may bigat at awtoridad. Ngunit nang tumingin ito sa kanya, gumaan ang pakiramdam ni Ara. Ngumiti ito ng bahagya, isang ngiting hindi umabot sa mga mata nitong tila may hinahanap. Halika, Hija. Maupo ka, sabi ni Don Ricardo sa isang mahinahon ngunit malakas na boses. Naalangan si Ara. Umupo. Sa sofa ng de villa. Hindi pa iyon nangyari kailanman. Tumingin siya kay Doña Isabela para humingi ng permiso, ngunit naiwas lang itong ang tingin. Dahan-dahan, sa pinakadulong bahagi ng sofa, naupo si Ara, halos hindi dumidikit ang kanyang likod sa sandalan. Ako si Ricardo Sandoval, pagpapakilala ng matanda. Pasensya ka na kung ipinatawa kita ng biglaan. May mahalaga lang akong gustong itanong sa iyo. Tumango lang si Ara. Ang kanyang makamay ay nangingini sa kanyang kandungan. Ang iyong mga magulang. Taga saan sila? Nagulat si Ara sa tanong. Ang tatay ko po, hindi ko na nakilala. Ang nanay ko po, matagal na pong pumanaw. Nalulungkot ako marinig yan, malungkot na sabi ni Don Ricardo. Tumingin ito sa kanya ng diretso. Maari ko bang malaman ang buong pangalan ng iyong ina? Amelia Reyes po, sagot ni Ara, nagtataka kung bakit interesado ang isang makapangyarihang tao sa kanyang yumaong ina. Nang marinig ang pangalan, nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Don Ricardo. Isang emosyon ng kumpirmasyon at sakit ang dumaan sa mga mata nito. Kumuha ito ng isang leather-bound na wallet mula sa kanyang bulsa. Mula ron ay inilabas niya ang isang luma at kupas ng litrato. Iniabot niya ito kay Ara. Siya ba ang iyong ina? Nangingini na kinuha ni Ara ang litrato. Nanlaki ang kanyang gamata. Ang babae sa larawan. Siya nga. Mas bata. Mas masaya ang ngiti, ngunit walang duda. Ayon ang mukha na nasa loob ng kanyang medalyon. Oo po. Siya po yan. Paano po kayo nakaroon na litrato niya? Hindi sumagot si Don Ricardo. Sa halip, ang mga mata nito ay napako sa leeg ni Ara. Ang suot mong kwintas. Mari ko bang makita? Sa pakalito, dahan-dahang inilabas ni Ara ang medalyon mula sa ilalim ng kanyang damit. Agad na pumata ang luha sa mamata ni Don Ricardo nang makita ito. Iyan nga, halos pabulong na sabi nito. Iyan ang medalyon na ibinigay ko sa kanya bago siya umalis. Ang pahinga ni Ara ay tila tumigil. Ang nga piraso ng palaisipan ay naksimulang mabuo sa kanyang isipan, ngunit ang larawang nabubuo ay napakalaki at napaka-impossible. Hindi ko pa maintindihan. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng sala at pumasok si Marco. Mukhang galit pa rin ito, ngunit natigilan nang makita ang eksena sa harap niya. Anong nangyayari dito? Tanong ni Marco, ang tingin ay nakpapalipat-lipat kay Ara, sa kanyang ina, at sa estrangherong lalaki. Bakit nakaupo yan dito? Hindi pinansin ni Don Ricardo si Marco. Ang buong atensyon niya ay na kay Ara. Hinawakan niya ang kamay ni Ara na marahan. Hija, 20 taon kitang hinanap.
20 taon akong umasa na muli kitang makikita. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ara. Mga matang puno ng luha at pangungulila. Ang pangalan mo ay hindi lang Ara Reyes. Huminga siya ng malalim. Ang tunay mong pangalan ay Ara Cassandra Sandoval. At ako, si Richardo Sandoval, ang iyong lolo. Ang mundo ni Ara ay gumuho. Ang masalita ay umalingaw sa kanyang tainga. Cassandra Sandoval. Lolo. Ang lahat ay umikot. Napatingin siya kay Docha Isabela, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang maskara nito na nabasag. Ang mukha ni Doña Isabela ay putlang-putla, ang kanyang mata ay nalalaki sa takot na hindi niya maitago. Ano? Siga ni Marco, hindi makapaniwala. Anong pinagsasabi ninyo? Lolo? Nga isang katulong. Ngunit si Don Ricardo ay hindi na nakikinig sa kanila. Tumayo ito at dahan-dahang hinilapatayo si Ara. Hinawakan niya ang makabilang pisngi nito at tinitigan siya na parabang sinasaulo ang bawat detalye ng kanyang mukha. Apo ko, sabi nito, ang boses ay basa sa emosyon. Sa wakas, natapwan na kita. At niyakap niya si Ara na mahigpit. Isang yakap na puno ng 20 taon ng pangungulila. Sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman ni Ara ang isang yakap na puno ng pagmamahal at proteksyon. Hindi niya napigilan ang sarili at napahagulgol siya sa balikat ng matanda. Nakatayo si Marco na parang estatwa, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, hindi maproseso ang kanyang nakikita at naririnig. Matapos ang ilang sandali, dahan-dahang kumalas sa yakap si Don Ricardo. Pinunasan niya ang ngaluha ni Ara gamit ang kanyang hinlalaki. Pagkatapos, lumingon siya, ang kanyang mata ay hindi na malumanay. Tumingin siya ng diretso kay Doña Isabela. At ang bawat salita na lumabas sa kanyang bibig ay kasing talim ng kutsilyo. Isabela, alam kong alam mo kung sino siya. Nakatayo si Marco na parang tinulos sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salita ni Don Ricardo Sandoval. Isabela, alam mo kung sino siya ay umalingaw-ngaw sa sala, mas malakas pa sa siga, mas matalas pa sa anumang paninisi. Ang isip ni Marco ay isang magulong sabungan ng maimahe. Si Ara, ang babaeng sinampal niya kanina lang, na umiyak sa sahig. Si Ara, na may hawak na basahan at laging nakayuko. Si Ara, na tinawa niyang walang silbi. At ngayon, si Cassandra Sandoval, apo ang isa sa pinakamayaman at pinakarespetadong tao sa bansa. Pinsan niya. Impossible. Napatingin siya sa kanyang ina. Ang Doña Isabela na kilala niya ay laging kalmado, laging may kontrol. Ngunit ang babaeng nakikita niya ngayon ay may bahid ng panik sa mga mata. Ang pakaputla ang mukha nito ay hindi may tago ang mamahaling makeup. Ito ang unang beses na nakita ni Marco ang kanyang ina na mukhang natatalo. Marzo, sa aking opisina. Gayon din, utos ni Doña Isabella nang makali si Don Ricardo kasama si Ara para bilya nito en espasyo. Ang boses ng kanyang ina ay bumalik na sa dati nitong lami, ngunit may pangingini sa dulo na hindi nito nakontrol. Sa loob ng marangyang opisina ng ina, nagsimulang maglakat-lakat si Marco. Hindi siya mapakali. Mama, ano to? Anong nangyayari? Totoo ba yun? Paanong? Tumahimik ka? Marco. Putol ni Isabela, sabay hilo sa kanyang sentido. Huwag kang maisip na parang bata. Oh, totoo ang sinabi ni Ricardo. Kung totoo, bakit siya naging katulong dito? Bakit ninyo hinayaan? Sunod-sunod na tanong ni Marco, ang boses ay puno ng pakalito at bahagyang galit. Mama, sinampal ko siya kanina. Sa harap mang lahat, isang kakawang pakiramdam ang gumapang sa dibdib ni Marco. Hindi ito pagsisisi, hindi pa. Mas malapit ito sa hiya. Ang kahihiyan na ang babaeng hinama niya ay mas mataas pa pala ang katayuan kaysa sa kanya. Tumingin si Isabela sa anak, at sa isang iglap, nagbago ang anyo nito. Ang takot sa kanyang mata ay napalitan ng kalkuladong determinasyon. Isang pagkakamali, isang malaking hindi pagkakaunawaan. Iyon ang sasabihin natin. At ikaw, itinuro siya nito, simula ngayon, kailangan mong maging mabait kay Cassandra. Halos masuka si Marco sa pangalang iyon. Medjiging mabait? Mama, ilang taon nating trinato yon na parang basura. At ngayon ay magbabago ang lahat. Giit ni Isabela, ang boses ay matigas na. Ang kapalaran ng De Villa Corporation ay nakasalalay dito. Naintindihan mo ba? Marco? Ang Sandoval ang nagisang paasa natin. Kaya kung kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad, gagawin mo.
Maging mabait ka sa kanya. Ipakita mo na pinagsisisihan mo ang lahat. Napatitig si Marco sa ina. Ang bilis ng pagbabago. Ang pagiging praktikal nito ay nakakakilabot. Walang bahid ng totoong pagsisisi, puro pagkalkula para sa sariling kapakanan. Kinabukasan, umalis si Don Ricardo kasama si Ara. Ihahatid ko lang sa pamimili ang apo ko, sabi nito, may diin sa salitang apo. Naiwan si Marco sa mansyon na punong tensyon. Ang makasambahay ay nagbubulungan. Bawat sulok na bahay ay tila may sariling sikreto. Hindi siya mapakali. Pabalik-balik siya sa kanyang kwarto. Ang alaala ng kanyang sinabi at ginawa kay Ara ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Hapon na nang bumalik ang sasakyan ni Don Ricardo. Nasa may bintana si Marco nang makita niya itong bumaba. At sa paglabas ng babae mula sa sasakyan, napahinto sa pahinga si Marco. Hindi si Ara ang nakita niya. Ang babaeng iyon ay nakasuot ng isang simpleng ngunit eleganteng puting bestida na bumagay sa kanyang balat. Ang kanyang buhok, na dati laging nakatalilang ng simple, ay nakalugay na ngayon at bahagyang may alon sa dulo. Ang kanyang mukha ay may magaang makeup na nagbigay diin sa kanyang mata. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang tindi. Hindi na siya nakayuko. Diretso ang kanyang balikat. Mayroon siyang bagong kumpirmasyon sa sarili na hindi pa nakikita ni Marco dati. Napatanga siya. Ito ba talaga ang babaeng naglilinis ng kanyang kwarto? Ito ba ang babaeng sinigawan niya kahapon? Sa unang pagkakataon, nakita niya ito hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang babae. Isang magandang babae. At ang realisasyong iyon ay lalong nakpagulo sa kanyang isipan. Pagsapit ng hapunan, ang tensyon sa malaking dining table ay pwedeng hiwain ng kutsilyo. Si Cassandra ay nakaupo sa tabi ni Don Ricardo, kaharap mismo ni Marco. Si Doña Isabela ay nasa dulo ng mesa, pilit nang guminjiti at nagtatanong tungkol sa kanilang pamimili. Sana ay nagustuhan mo ang mabinili ninyo, Cassandra, sabi ni Isabela sa matamis na boses na alam ni Marco ay peke. Tumango lang si Ara, hindi nagsasalita. Hindi makakain ng maayos si Marco. Bawat subo ay tila walang lasa. Patuloy niyang tinitingnan si Ara. Naghihintay ng anumang reaksyon galit, panunumbat. Ngunit wala. Tahimik lang itong kumakain, na parabang wala siya roon. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa anumang siga. Sa kalagitnaan ng hapunan, habang nabubuhos ng red wine ang isang katulong sa baso ni Doña Isabela, bigla itong kumilos. Isang maliit na galaw lang kamay, ngunit sapat na iyon para mabunggo ang sikoeng katulong. Ang pulang ala ay tumapon, hindi sa mantel, kundi diretso sa puting-puting bestida ni Ara. Oh my God! I'm so sorry. Sigaw ni Doña Isabela. Kunwari gulat na gulat. Tangga-tangga kasing katulong to. Pasensya ka na, Cassandra. Nakita ni Marco ang lahat. Hindi iyon aksidente. Alam niya ang bawat kilos ng kanyang ina. Iyon ay isang sinadyang pag-atake. Isang paraan para ipaalala kay Ara kung saan ito dati nanggaling. Inaasahan ni Marco na tatayo si Ara. Maya, o magpapakita ng takot. Tulad ng dati. Ngunit hindi. Dahan-dahang kinuha ni Ara ang table napkin. Kalmado niyang pinunasan ang mansa sa kanyang damit. Hindi siya tumingin sa katulong na namumutla na sa takot. Hindi rin siya tumingin sa kanyang tita Isabela na nakukunwaring nag-alala. Sa halip, itinaas niya ang kanyang paningin at tumingin ng diretso sa mga mata ni Marco. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaling ang tingin sa kanyang ina. Isang maliit, halos hindi mahalata, na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ara. At nang magsalita siya, ang kanyang boses ay kalmado, malinaw, at may lamig na ngayon lang narinig ni Marco. Salamat po sa paalala tita. Mula ngayon, mas maingat na po ako sa lahat ng bagay. Hindi nakatulog si Marco ng gabing iyon. Ang masalita ni Ara o Cassandra ay paulit-ulit na umukit sa kanyang isipan. Salamat po sa paalala, tita. Mula ngayon, mas maingat na po ako sa lahat ng bagay. Hindi iyon banta. Hindi rin panunumbat. Iyon ay isang pahayag. Isang deklarasyon na ang babaeng dati nilang inaapi ay tapos na sa pagiging biktima. At ang kalmadong ngiti na kasama nga salitang iyon ay nakdulot ng kilabot kay Marco, isang kilabot na hindi niya panaramdaman kailanman. Ang peking paalala ng kanyang ina sa hapagkainan, ang kalkuladong patapon ng lahat ay napatunay sa hinala ni Marco. Mayroong malaking kwento sa likod ng lahat, isang kwentong pilit na ibinabaon ng kanyang ina.
At kailangan niyang malaman kung ano iyon. Hindi dahil sa awa para kay Ara. Hindi pa. Ito ay dahil sa isang lumalaking galit sa loop niya. Galit sa pagsisinungaling. Galit sa pagiging bula niya sa loop ng maraming taon. Hating gabi na nang bumangon siya mula sa kanyang kama. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ang lumang opisina ng kanyang lolo Sebastian, ang ama ni Doña Isabela. Mula nang pumanaw ito ay halos hindi na nabubuksan ang silid na iyon, isang dambana ng nakaraan. Kung may mga sikretong itinatago, malamang ay naroon. Dahan-dahan siyang naglakat sa madilim na pasilyo. Ang tanging ilaw ay mula sa buwan na sumisilip sa matataas na bintana. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila mas mabigat, mas siksik sa hindi sinasabing salita. Pagdating niya sa tapat ng pinto ng opisina, naramdaman niya ang kaba. Itinula niya ito ng marahan. Isang mahinang langit ni ang sumalubong sa kanya, kasama ang amoy ng lumang papel, kahoy, at alikabok. Binuksan niya ang ilaw sa lamesa. Ang silid ay tila isang litrato mula sa nakaraan. Mga makakapal na libro sa estante, isang malaking antigong mesa, at mga larawan ng pamilya na kupas na. Saan siya magsisimula? Sinimulan niyang buksan ang mga drawer ng mesa. Puro mga lumang dokumento ng negosyo, mga resibo, at mga gamit sa pagsulat. Lumipat siya sa mga aparador. Mga lumang album ng litrato. Binuklat niya ang isa. Nakita niya ang litrato ng kanyang ina at isang-isa pang babae na kamukhang-kamukha nito, ngunit mas malumanay ang ngiti. Si Amelia, ang ina ni Ara. Makayakap sila sa litrato, mukhang masaya at walang problema. Anong nangyari? Sa likod ng isang hilera nga libro sa estante, may nakita siyang isang kahon na gawa sa kahoy. Simple lang ito, walang disenyo, ngunit mukhang luma na. Kinuha niya ito. May alikabok, ngunit hindi gaanong makapal. Halatang may gumagalaw nito paminsan-minsan. Walang susi. Sinubukan niyang buksan ito, ngunit nakakandado. Sa inis, kumuha siya ang isang letter opener at pinwersa ang kandado. Bumukas ito ng may kasamang tunog ng nabaling metal. Ang laman ng kahon ay nakpatigil sa kanyang pahinga. Mga sulat. Isang tumpok ng mga sulat na tinalian ng isang kupas na pulang laso. Sa ibabaw ay may isang maliit na bulaklak na tuyo na. Kinuha niya ang mga sulat. Ang nga sobra ay naninilaw na sa kalumaan. Ang sulat kamay ay pamilya ito ang sulat kamay ng kanyang ina, si Doña Isabela. Ngunit nang buksan niya ang unang sobra, hindi sulat ng kanyang ina ang laman nito. Ito ay sulat para sa kanya. Mula kay Amelia. Nanginginay ang makamay ni Marco habang binabasa niya ang unang liham. Ang tinta ay medyo kumalat na parabang nabasa ng luha. Isabela, basa niya. Parang awa muna, tulungan mo ako. Wala akong matakbuhan. Nakdadalang tao ako at itinaboy ako ni Ricardo. Kailangan kong tulong mo? Kapatid ko. Sunod-sunod niyang binasa ang maliham. Ang bawat isa ay mas desperado kaysa sa nauna. Isabela. Sumagot ka naman. Nagugutom na kami ngang magiging anak mo. Kahit konting tulong lang. Handa akong kalimutan ang lahat, huwag mo lang kaming pabayaan. Ate, nagmamakawa ako. Galit ka ba sa akin? Ano bang nagawa kong kasalanan? Handa akong lumuhod sa iyo. Para lang sa anak ko. Habang binabasa niya ang mga salitang puno ng sakit at pagmamakaawa, isang malinaw na imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Isang alaala mula sa kanyang pagkabata. Nakita niya ang isang mas batang bersyon ng kanyang ina, nakatayo sa may hardin, may hawak na sulat. Ang mukha nito ay matigas, puno ng galit at inggit. At pagkatapos, sa harap mismo niya, pinunit nito ang sulat at itinapon sa apoy. Noon, hindi niya naintindihan. Ngayon, ang lahat ay malinaw na. Isang naapoy na galit ang umakyat mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang dibdib. Isang galit na nakatuon sa sarili niyang ina. Hindi lang niya pinabayaan ang sarili niyang kapatid. Hinayaan niya itong magdusa. Hindi na niya tinapos basahin ang nasulat. Mabilis siyang tumayo. Dala-dala ang nga ebidensya. At tinungo ang silid ng kanyang ina. Hindi na siya kumatok. Dire-diretso siyang pumasok. Nagbabasa si Isabela sa kanyang kama. Nagulat ito sa biglaang papasok ni Marco. Marco? Anong problema? Walang salitang ibinagsak ni Marco ang nasulat sa ibabaw ng kumot ng ina. Ito ang problema, Mama.
Nanlaki ang mga mata ni Isabela nang makita ang mga sulat. Saglit itong natijilan, ngunit mabilis ding bumalik ang pakalkula sa kanyang mukha. Saan mo nakuha yan? Mga lumang basura na yan, patatangka ni Isabela na baliwalain ang masulat, kahit na ang panginginig ng kanyang kamay habang inaayos ang kumot ay hindi nakaligtas sa paningin ni Marco. Basura? Tumingin si Marco sa ina, ang kanyang nga mata ay nagapoy sa galit at pagkadismaya. Kinuha niya ang isa sa maliham. Basura ba to, Mama? Ang pagmamakaawa ng sarili ninyong kapatid na nadadalang tao, basura lang para sa inyo. Ang boses niya ay nanginginig. Hindi sa takot, kundi sa matinding galit na ngayon lang niya naramdaman para sa sariling ina. Tumayo si Isabela mula sa kama, sinisikap na bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Ipinakita niya ang anyong matata at dominante na sanay si Marco. Wala kang alam sa nangyari, Marco. Bata ka pa. Si Amelia ang gumawa ng sarili niyang problema. Nakpaloko siya sa isang lalaking walang pera at pagkatapos ay iniwan din siya. Mahina siya. Mahina? O sadyang wala lang siyang mapagpipilian dahil tinalikuran siya ng sarili niyang ate? Sigaw ni Marco. Hindi na napigilan ang sarili. Ang bawat piraso ng palasipan ay nabubuo sa kanyang isipan. At ang nabubuong larawan ay mas masahol pa kaysa sa inaakala niya. Kaya pala ganun na lang ang galit ninyo kay Ara. Hindi dahil isa siyang katulong, kundi dahil sa tuwing nakikita ninyo siya. Naalala ninyo ang kapatid na pinabayaan ninyo hanggang sa mamatay. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Marco. Ngunit hindi siya natinag. Tinitigan lang niya ang kanyang ina, ang pisngi niya inamumula. Mas masakit pa ang katotohanang natuklasan niya kaysa sa sampal na iyon. Huwa na huwa mo akong pagsasalitaan ng ganyan. Nanggagaliting sabi ni Isabela. Hindi mo alam ang masakripisyo ko para sa pamilyang to. Ako ang nagalaga sa pangalan ng Davila. Ako ang nahirap. Nahirap kayo? Sarkastikong tawa ni Marco. Sa ibabaw ng pagdurusa ng sarili ninyong dugo laman? Iyon ba ang sakripisyo, Mama? Nakita ni Marco ang pababago sa mamata nga ina. Mula sa galit, napalitan ito ng takot-takot na mabunya ang lahat. Lumapit ito sa kanya, sinubukang hawakan ang kanyang braso. Marco, anak, makinig ka. Kailangan nating maging praktikal. Kung lalabas to, masisira tayo. Masisira ang pamilya de Villa. Isipin mo ang kinabukasan mo. Ang lahat ng pinahirapan natin. Ngunit huli na ang lahat. Ang imahe ang perpektong ina na matagal niyang sinamba ay gumuho na sa kanyang harapan. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng sakim, walang puso, at handang gawin ang lahat para sa pera at kapangyarihan. Naramdaman niya ang pagkasuklam. Walang imik na tinalikuran ni Marco ang kanyang ina. Hindi na niya kayang manatili sa isang silid kasama ito. Marco, saan ka pupunta? Marco, bumalik ka dito. Sigaw ni Isabela, ngunit hindi na siya lumingon pa. Naglakad siya pabalik sa madilim na pasilyo. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. May kulang pa. Pakiramdam niya ay mayroon pang mas malaking sikreto na hindi pa niya natutuklasan. Bumalik siya sa lumang opisina ng kanyang lolo. Ang amoy ng alikabo at lumang papel ay tila mas mabigat ngayon. Naupo siya sa silya at tinitigan ang kahon na pinakmulan ng sulat. Muli niyang kinuha ito. May pakiramdam siya na mayroon pa siyang hindi nakita. Maingat niyang kinuha ang lahat ng natitirang laman ng kahon. Magalumang litrato, isang tuyong bulaklak, at ilang mga resibo. Nang wala ng laman ang kahon, kinapan niya ang ilalim nito. Naramdaman niya ang isang maliit na umbo. Isang false bottom. Gamit ulit ang letter opener, maingat niyang sinungkit ang ilalim na bahagi. Bumukas ito at tumambat sa kanya ang isang nakatuping dokumento na mas luma pa kaysa sa masulat. Nanginginig ang makamay niya habang binubuklat ito. Isa itong legal na dokumento, nakasulat sa formal na lengguwahe. Sa itaas ay nakasulat ang salitang Huling Habilin at Testamento ni Sebastian de Villa. Ang pangalan ng kanyang lolo. Mabilis niyang binasa ang manilalaman. Ang lahat ng ari-arian ay hahatiin ng pantay sa dalawa niyang anak, si Isabela de Villa at si Amelia de Villa. 50,50, malinaw na malinaw. Ngunit sa ilalim ng testamentong iyon ay may isa pang dokumento, nakakabit gamit ang isang kalawanging paperclip. Ito ay isang deed of assignment. At sa dokumentong iyon, nakasaad na voluntaryong inililipat ni Amelia Reyes de Villa ang lahat ng kanyang parte ang kalahati ng buong yaman ng de Villa sa kanyang kapatid na si Isabela, sa halagang ₱1 lamang. Napatitik si Marco sa pirma.
Ang pirma ni Amelia ay nangingini. Halos hindi mabasa. Ngunit hindi iyon ang gumula sa kanya. Ang petsa. Ang petsa sa dokumento ay ilang linggo matapos isulat ni Amelia ang kanyang mahuling, desperadong sulat na humihingi ng tulong. Sa sandaling iyon, ang lahat ay gumuho sa isipan ni Marco. Hindi lang ito pakpapabaya. Hindi lang ito kasakiman. Ito ay pagnanakaw. Isang kalkulado at iligal na pagnanakaw sa manangang isang kapatid na wala ng kalaban-laban. Ang buong yaman at kapangyarihan ng kanyang pamilya ay itinayo sa ibabaw ng isang krimen. Ang masumunod na araw ay isang panaginip para kay Ara. Isang panaginip na dahan-dahan niyang natutunang tanggapin. Bawat umaga, ang pagbati sa kanya ay hindi na utos, kundi isang magalang na good morning, Ma'am Cassandra. Ang matingin na dati puno ng pangmamaliit ay napalitan ng respeto at pagtataka. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagkakaroon niya nga lolo. Tuwing umaga, pagkatapos ng almusal, makasama silang naupo sa hardin. Ikinukwento ni Don Ricardo ang tungkol sa kanyang ina, ang paborito nitong bulaklak, ang hilig nito sa pagbabasa. Ang tawa nitong kayang mapaliwanag ng buong silet. Sa bawat kwento, unti-unting nabubo sa isipan ni Ara ang imahe ng inang hindi niya lubusang nakilala. Mayroon kang nga mata nga iyong ina, sabi ni Don Ricardo isang umaga habang pinamamasdan siya. At ang lakas niya, kahit na minsan, hindi niya alam na taglay niya iyon. Napangiti si Ara. Sa masandaling iyon, nararamdaman niya ang kapayapaan. Ang nasugat na dulot ng pamilya de Villa ay tila nagihilom, kahit paano. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang nawasak. Isang umaga, habang nakakapa sila sa hardin, biglang napahawa si Don Ricardo sa kanyang dibdib. Isang marahas na ubo ang kumawala mula sa kanya. Isang ubong tila hindi matatapos. Lolo, okay lang po kayo? Naalalang tanong ni Ara, agad na lumapit. Sinubukan ni Don Ricardo na ngumiti, ngunit ang kanyang mukha ay namutla. Muli siyang umubo, at sa pagkakataong ito, nakita ni Ara ang isang bagay na nakpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Dugo. Isang maliit na pata ng dugo sa puting panyo na itinakip nito sa kanyang bibig. Pagkatapos, ang mga mata ni Don Ricardo ay pumikit. Ang tasang hawak niya ay nahulog sa damuhan, at ang kanyang katawan ay bumaksak sa silya, walang malay. Lolo! Ang sigaw ni Ara ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang kanyang mundo, na kasisimula palang mabuo, ay muling gumuho sa isang iglap. Ang masumunod na oras ay isang magulong pagkataranta. Ang pagdating ambulansya, ang mga siga, ang mabilis na pagtakbo sa pasilyo ng ospital. Si Ara ay nakaupo sa labas ng emergency room, ang kanyang mga kamay ay nangingini at malamig na parang yelo. Dumating si Doña Isabela at Marco. Ang mukha ni Doña Isabela ay puno ng pakukunwaring pag-alala. Si Marco naman ay tahimik lang. Ang mukha ay seryoso at hindi mabasa. Napansin ni Ara na hindi na ito tumitingin sa kanya ng may pagama, ngunit wala siyang panahon para isipin iyon. Ang tanging laman ng isip niya ay ang kanyang lolo. Ilang oras silang nahintay. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang bulungan ng gataw at ang tunog ng gakagamitan sa ospital. Hanggang sa lumabas ang isang lalaking naka-Amerikana. Hindi ito doktor. Ito ang abogado ni Don Ricardo. Miss Sandoval, Doña Isabela, Mr. De Villa. Bati nito. Ang boses ay formal at walang emosyon. May habilin si Don Ricardo na kausapin ko kayo agad kapag nangyari ito. Dinala sila ang abogado sa isang maliit na conference room sa loob ng ospital. Naupo si Ara, ang puso niya ay kumakabog sa kaba. Ang kalagayan ni Don Ricardo ay kritikal, panimula ng abogado, diretsong nakatingin sa kanila. He has stage 4 lung cancer. Matagal na niyang alam ito, ngunit pinili niyang ilihim. Ang masalita ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Ara. Stage 4. Cancer. Napahawa siya sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang hikbi. Kaya pala minadali ng kanyang lolo ang lahat. At dahil sa sitwasyon, papatuloy ng abogado, ibinaling ang tingin kina Isabela at Marco, may mabagay na kailangan ninyong malaman. As you know, the Villa Corporation is heavily in debt. Ang nga bangko ay nagbigay ng huling palugit. Ang tanging pumipigil sa kanila na bawiin ang lahat ay ang garantiya at impluensya ni Don Ricardo. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Doña Isabela. Ang pagkukunwaring paalala ay napalitan ng purong takot. At dahil sa kanyang kondisyon, ipinagutos ni Don Ricardo na ipatupad ang isang chodichil, isang huling pagbabago,
sa kanyang testamento. Epektibo agad-agad. Binuksan ng abogado ang isang itim na folder at inilabas ang isang dokumento. Inayos nito ang kanyang salamin at nagsimulang magbasa. Ang bawat salita ay formal at nakakakilabot. Ang lahat ng iking shares. Ang lahat ng iking voting rights. Sa De Villa Corporation. Ay aking ipinamamana sa aking nag-iisang tagapakmana. Sa aking apo. Si Ara Cassandra Sandoval. Natigilan si Ara. Ang kanyang isip ay tila ayaw iproseso ang narinig. Ano? De Villa Corporation? Siya? Ano pong ibig sabihin niyan? Nanginginig na tanong niya. Tumingin ang abogado ng diretso sa kanya. Ang kanyang boses ay malinaw at walang paligoy-ligoy. Miss Sandoval, ang ibig sabihin niyan, simula sa araw na ito, ikaw ang may hawak ng pinakamalaking porsyento ng De Villa Corporation. Walang desisyon na maring gawin, walang transaksyon na maring isara, kung wala ang iyong pag-aproba. Kung wala ang iyong pagsang-ayon, babawiin ng mabangko ang kanilang mapautang. Ang De Villa Corporation ay babagsak. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Ara ay napatingin kay Doña Isabela, na nakatulala at putlang-putla na parang papel. Napatingin siya kay Marco, na nakatingin sa kanya ng may halong gulat at isang emosyon na hindi niya maintindihan. Ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan na sirain ang pamilyang yumura sa kanya ay nasa kanyang mga kamay. At ang bigat ng kapangyarihang iyon ay nakakatakot. Tumayo ang abogado at iniwan sila sa silid. Naiwan silang tatlo sa katahimikan. Pagkatapos ng ilang sandali na parang walang hanggan, isang bagay na hindi inaasahan ni Ara ang nangyari. Dahan-dahang tumayo si Doña Isabela. Ang babaeng palaging nakataas ang ang reyna ngang kanilang munting kaharian. Naglakad ito papunta sa harap ni Ara. At doon, sa sahig nga malamig na conference room ng ospital, ang babaeng puno ng pagmamataas ay dahan-dahang lumuhod. Itinaas ni Doña Isabela ang kanyang nanginginay na paningin kay Ara, ang kanyang mata ay puno ng pasusumamo. Cassandra, apo, iligtas mo ang pamilya. Ang imahan ni Doña Isabela na nakaluhod sa harapan niya ay nakaukit sa isipan ni Ara. Ang salitang iligtas mo ang pamilya ay umalingaw-ngaw, puno ng desperasyon, ngunit sa bawat titik ay naroon din ang mapait na alaalaeng lahat ng kanyang dinanas. Ito ang babaeng yumura sa kanya, ang babaeng walang pakundangan sa kanyang paghihirap. At ngayon, nakaluhod ito, nagmamakaawa. Naiwan si Ara sa conference room ng mag-isa. Umalis si Doña Isabela at Marco pagkatapos ng insidente, marahil ay para pag-usapan ang bagong sitwasyon. Ang katahimikan ay nakakabingi, at sa bawat sandali, ang bigat ng desisyon ay lalong bumibigat sa kanyang balikat. Gusto niyang bumalik sa mansyon ng mga De Villa, bumalik sa kanyang maliit na silid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi upang magtago, kundi para isipin ng maigi ang lahat. Pabalik niya sa mansyon, diretso siyang naglakad sa hardin. Ang malamig na simoy ng hangin ay hindi sapat para pawiin ang init ng damdamin sa kanyang dibdib. Umupo siya sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mga bituin. Paghihiganti. Isang salita na sumisiga sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ito ang pagkakataon. Ang pagkakataon para iparamdam sa mga De Villa ang lahat ng sakit na ipinaramdam nila sa kanya. Maari niyang pabaksakin ang kanilang imperyo sa isang iglap. Maari niyang ibalik ang lahat ng kahihiyan na ipinataw nila sa kanya, doble pa. Ngunit sa gitna ng galit, mayroong isang maliit na tinik sa loob niya. Ang tinik ng kanyang lolo. Ang tinik ng kanyang ina. Ang tinik na nagpapaalala sa kanya na ang kapangyarihan ay hindi para yurakan ang iba, kundi para itama ang mali. Pero paano? Paano mo itatama ang mali ng taong walang ginawa kundi saktan ka? Habang nilalabanan niya ang nga demonyo sa kanyang isipan, naramdaman niya ang presensya ng isang tao. Dahan-dahan siyang lumingon. Si Marco. Nakatingin ito sa kanya ng may kakaibang ekspresyon. Hindi galit. Hindi pagama. May bahid ng pag-aalala. At pagsisisi. Ara. Mahinang sabi ni Marco, lumapit at naupo sa tabi niya, ngunit may distansya sa pagitan nila. Hindi tulad ng dati na walang pakundangan ito kung umasta. Oh, Cassandra. Sorry. Hindi ko alam kung ano ang tatawagin ko sa'yo. Hindi sumagot si Ara. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pwede ba tayong mag-usap ng mayos? Patuloy ni Marco, ang boses ay mas malumanay kaysa sa dati. Naintindihan ko kung galit ka sa akin. Sa amin.
At alam kong karapat-dapat kami sa galit mo. Ang paamin na iyon ay nagulat kay Ara. Hindi niya inaasahan ang anumang paamin mula kay Marco. Hindi ko lang maintindihan, sabi ni Ara, ang kanyang boses ay nangingini. Alam niyong mag-ina kung sino ako. Pero hinayaan ninyo akong. Ano bang nagawa ang nanay ko sa inyo, Tita Isabela? Bakit ganon ang galit niya sa amin? Napabuntong hininga si Marco. Sa ilalim ng buwan, ang kanyang mukha ay mukhang pagod. Hindi ko rin alam lahat. Pero, may naging kawe ako. Kinuha niya ang isang kulubot na tumpok ngang gapapel mula sa kanyang bulsa at iniabot kay Ara. Nakita ko to. Sa lumang opisina ni Lolo Sebastian. Nga sulat mula sa nanay mo para kay mama. Nangingini ang kamay ni Ara habang kinukuha ang nasulat. Binuksan niya ang isa. Ang pamilya na sulat kamay ng kanyang ina, puno ng desperasyon at pagmamakaawa. Wala akong mapuntahan. Nagdadalang tao ako. Walang trabaho. Isabela, kapatid ko. Parang awa mo na. Bawat salita ay isang saksak sa kanyang puso. Ang inang nakilala niya ay palaging masayahin. Kahit nasa kahirapan. Ngunit ang nasulat na ito ay napapakita ng isang iba-ibang isang ina na nakdudusa at pinabayaan. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Sunod-sunod na pumata ang kanyang luha habang binabasa ang huling sulat, ang salitang humihingi ng tulong at haba na hindi kailanman ibinigay. Hindi niya sinagot ang sulat, mahinang sabi ni Marco. At ang dokumento na nakita ko. Isang kasunduan kung saan pinirmahan ng nanay mo ang lahat ng mana niya para kay mama, para lang siguro makakuha ng tulong. Pero hindi niya nakuha. Pinirmahan niya ang lahat. Pero wala siyang nakuha. Niloko siya ni mama. Nang marinig iyon, napahagulgol si Ara. Ang sakit ay parang milyon-milyong karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang ina ay hindi lang umalis at nakpakasarap. Pinakaitan ito ng sariling kapatid ng kanyang pamilya at iniwan upang mamatay sa kahirapan. Alam kong walang makakapapaliwanag sa maginawa ni mama, sabi ni Marco, ang boses ay malungkot. At hindi ko hinihiling na patawarin mo ako. O siya, pero kailangan nating itama to. Ara, kung hahayaan mo akong tulungan ka, ito na. Ang taong araw-araw na nambabatong pangungutya sa kanya ay ngayon ay nakaupo sa tabi niya, handang yumuko at humingi ng tawad. Pinunasan ni Ara ang kanyang luha. Tumingin siya kay Marco. Hindi na niya nakita ang dating pagmamataas sa mga mata nito. Sa halip, may nakita siyang pagod, pagsisisi, at isang bagong pamilya na emosyon, sakit. Paano ka makakatulong? Tanong ni Ara. Ang boses ay basa. Alam ko ang malaro ni mama, sagot ni Marco, at sa pagkakataong ito, may determination sa kanyang boses. Maraming sikreto si mama. Marami pa siyang itinatago. Mga sikreto na kailangan mo malaman para mapatunayang inosente ang nanay mo. At para mapanagot siya. Handa akong tulungan ka. Handa akong humarap sa kanya. Para sa'yo. Para sa alaala ng nanay mo. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako. Hinihiling ko lang na hayaan mo akong tulungan kang itama ang lahat. Ang salita ni Marco ay nagbigay ng isang kakaibang pakiramdam sa puso ni Ara, isang pahiwatig ng paasa sa gitna ng kanyang galit. Marahil, sa wakas, mayroon na siyang isang kakampi. Ang sumunod na araw ay naging laro ng pusa at daga sa loob ng mansyon ng Gadavilla. Si Marco sa bawat pagkakataon ay sinisikap na makuha ang tiwala ni Ara. Ipinapakita niya ang kanyang sinseridad sa bawat kilos. Binibigyan niya si Ara ng impormasyon tungkol sa kumpanya, ipinapaliwanag ang komplikadong papeles, at sinisikap na makahanap pa ang anumang ebidensya na magpapabula sa mga kasinungalingan ng kanyang ina. Ngunit ang bawat kilos na iyon ni Marco ay hindi nakaligtas sa mapamatiya na mata ni Doña Isabela. Ramdam niya ang tensyon sa pagitan ng kanyang ina at ni Ara. Ang matamis na ngiti ni Isabela ay naging mas manipis, ang kanyang mata ay laging may bahid ng pagdududa. Alam ni Isabela na mayroong nagbabago. Isang hapon, nakita ni Marco ang kanyang ina na lihim na nakikipausap sa isang lalaki sa opisina. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Hindi niya sinasadya, ngunit narinig niya ang ilang salita. Kailangan natin ng papeles na mapapatunay na naknakaw siya. Bigyan mo ng dahilan para mapaniwala silang siya ang masama. Naktago si Marco sa likod ng pada, ang puso ay kumakabot ng malakas. Anong pinaplano ng kanyang ina? Lumabas ang lalaki.
Hindi ito pamilyar na mukha. Ang mukha nito ay matigas, ang mga mata ay malami. Hindi ito kabilang sa mga respetadong kakilala ng kanyang ina. Naglakad ito papalayo ng walang lingon-likod. Pumasok si Marco sa opisina nang makaalis ang lalaki. Nakita niya ang kanyang ina, nakaupo sa kanyang upuan, may nakakalokong ngiti sa kanyang ngalabi. Sino yon, ma? Tanong ni Marco, sinisikap na gawing kaswal ang kanyang boses. Isang matandang kaibigan. Kaswal na sagot ni Isabela, hindi tumitingin sa kanya. Bakit? Wala naman po, sabi ni Marco, ngunit ang kanyang isipan ay nagtatrabaho ng mabilis. Narinig niya ang naknakaw. At siya. Walang iba kundi si Ara ang tinutukoy. Kinabukasan, isang importanteng meeting ng board members ang nakaiskadyo. Ito ang unang pagkakataon na opisyal na haharap si Ara sa buong board bilang majority shareholder. Ang board ay binubuo ng matatanda at konserbatibong miyembro, karamihan ay matagal ng kaibigan ng pamilya De Villa. Habang naghahanda si Ara para sa meeting, sinubukan siyang kausapin ni Marco. Ara, mag-ingat ka, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-alala. May kutob ako. May pinaplano si Mama. Alam ko, Marco, sagot ni Ara, ang kanyang muka ay seryoso, pero handa ako. Kailangan kong gawin to para kay Lolo. At para sa mama ko. Ang determinasyon sa boses ni Ara ay nagbigay ng konting kapanatagan kay Marco, ngunit ang kanyang kutob ay hindi nawawala. Dumating ang oras ng meeting. Ang malaking conference room ay puno ng tensyon. Naupo si Ara sa head of the table. Sa silya na dating inupuan ni Don Ricardo. Nakaupo si Isabela sa kanyang tabi, na parabang isang taga-suporta, ngunit ang mata nito ay may tagong kasamaan. Si Marco naman ay nakaupo sa kabilang dulo, malapit sa pinto. Nagsimula ang meeting. Maingat na ipinresinta ni Ara ang kanyang maplano para sa kumpanya, ang kanyang maideya para sa pagbabago at pag-ahon. Ang kanyang boses ay malinaw, ang kanyang mga argumento ay lohikal. Mukhang nagsisimula nang bumilip ang ilang miyembro ng board. Ngunit nang maksimula na siyang makuha ang simpatiya ng karamihan, biglang nasalita si Doña Isabela. Kung maari lang po, Miss Sandoval, sabi ni Isabela, ang boses ay matamis ngunit may kakaibang lamig. Bago natin tuluyang aprubahan ang mga plano ninyo, may mahalaga lang akong gustong ilahat. Napalit ng dokumento si Doña Isabela sa board. Ang mga papel ay mukhang luma na parabang namula sa malumang archive. Sa loob ng mahabang panahon, panimula ni Isabela, tumingin ng diretso kay Ara. Ninais kong protektahan ang pangalan ng aming pamilya, kahit na ang kapalit ay ang aking reputasyon. Ngunit hindi ko na kayang manahimik. Ang katotohanan ay dapat nang ilantad. Tumingin si Ara kay Marco, na may nakakakilabot na pakiramdam. Nagsisimula na. Ang ina ni Miss Sandoval, patuloy ni Isabela, si Amelia Reyes, ay hindi lamang umalis sa aming pamilya. Bago siya umalis, nalaman naming inilipat niya ang malaking halaga mula sa pondongang Sandoval Group sa isang bank account na hindi autorisado. Ito ay malinaw na pagnanakaw. Nagkaroon ng bulungan sa mga miyembro ng board. Naglabas si Isabela ng bank statement at mga dokumentong tila nakpapatunay sa kanyang mga sinabi. At ngayon, sabi ni Isabela, tumayo at itinuro si Ara, ang kanyang anak, si Miss Sandoval, ay biglang lumitaw. Ang kanyang biglaang pagdating, kasabay ang pangingibang bayan ang ama ni Amelia si Don Ricardo at ang pagkakaroon niya ng kontrol sa kumpanya. Hindi ba't malinaw ang lahat? Bumalik siya para tapusin ang sinimulan ang kanyang ina. Bumalik siya para tuluyang sirain ang Sandoval Group at gamitin ang De Villa Corporation bilang instrumento. Nanlaki ang nga mata ni Ara. Hindi totoo. Hindi pwedeng gawin iyon ng kanyang ina. Ang nga dokumento ay peking lahat. Sinubukan niyang maksalita. Ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Hindi totoo yan. Sigaw ni Marco, agad na tumayo. Ngunit huli na ang lahat. Mr. Villa, may ebidensya ka ba? Tanong nung isa sa mga miyembrong board. Ipinakita ni Isabela ang isang selyadong dokumento, ang mukha ay nagwawagi. Ang mga ito ay kopya ng mga bank statement at isang affidavit mula sa isang dating empleyado na nakasaksi sa transaksyon. At higit sa lahat, ang nga petsa ay nakpapakita na ang nga pondo ay inilipat bago pa man umalis ang kanyang ina at bago pa namin siya tuluyang ID-zone. Tumingin ang nga miyembro ng board kay Ara ng may pagdududa. Ang kanina'y pahanga ay napalitan ng pakalito at hinala. Hindi makapaniwala si Ara. Ang galingan niyang tita Isabela. Ang lahat ay binaliktad nito.
Mula sa pagiging biktima, bigla siyang naging kriminal. Ang lahat na hirap niya para makuha ang tiwala ng board ay nawala sa isang iglap. Nag-alala si Marco. Nakita niya ang paano bumali ang takot sa mga mata ni Ara. Hindi siya magnanakaw. Sinungaling ang mama ko. Pero ang boses niya ay nawala sa bulungan ng miyembro. Ang nakakagulat, dagdag ni Isabela, ang boses ay matagumpay, ay paano niya nalinlang si Ricardo Sandoval. Marahil ay alam niya ang kondisyon ng kanyang lolo, at sinamantala niya iyon. Isang oportunista. Ang salita ay parang suntok sa puso ni Ara. Ang kanyang lolo, na namamahal sa kanya ng toto, ay ginamit lamang. Bigla. Tumayo ang isang matandang miyembrong board. Kung gayon, Miss Sandoval, sabi nito, ang boses ay malakas at puno ng pagdududa. Paano mo ipapaliwanag ang lahat ng ito? Paano mo ipapaliwanag ang nga ebidensyang ito? Ang nanay mo. Isang magnanakaw. Nakatayo si Ara sa gitna ng silid, ang kanyang puso ay kumakabo ng malakas. Ang kanyang bibig ay bukas, ngunit walang lumalabas na salita. Ang lahat ng nasa silid ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata ni Doña Isabella ay nagwawagi. Ang mga mata ni Marco ay puno ng kapag-alala. Narito na. Ang sandali na tila nawala ang lahat. Ang nga salita ang miyembro ang board ay tumusok sa puso ni Ara na parang libu-libong karayom. Ang nanay mo, isang magnanakaw, umalingaw-ngaw ang tanong sa kanyang isipan. Hindi. Hindi totoo. Hindi kayang gawin iyon ng kanyang ina. Ang inang lumaban para sa kanya, ang inang nagturo sa kanya ang kabutihan. Hindi siya magnanakaw. Ngunit ang mga dokumentong ipinakita ni Doña Isabela, ang nga numero sa bank statements, ang affidavit, mukha itong totoo. Mukha itong nakakumbinsi. Sinubukan ni Ara na magsalita, na ipaliwanag, ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang lalamunan ay tila ba nakabara. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang bibig, at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi totoo ang mga pinasasabi ng mama ko. Sigaw ni Marco, lumapit sa mesa. Peka ang nga dokumentong yan. Niloloko niya kayo. Ngunit ang boses ni Marco ay tila nawala sa ingay ng bulungan ng mamiyembro ng board. Ang patingin nila kay Ara ay nagbago. Mula sa pagdududa, ito ay naging pagusga. Ang ilang miyembro, na kaninaing umingiti pa sa kanya, ay ngayon ay umiwas ng tingin. Mr. Davila, pakiusap, manahimik kayo, sabi nga isang miyembro ng board, ang boses ay formal. Mayroong nga ebidensya na iprinisinta si Doña Isabela. Mayroon kaming nga alalahanin. Alalahanin? Galit na tanong ni Marco. Ang totoo ay, Marco, tumahimik ka. Matigas na utos ni Doña Isabella. Ang mukha nito ay nagwawagi. Ang mukha mata nito ay kumikislap sa tagumpay. Nakita ni Ara ang lahat. Ang tagumpay sa mukha ni Isabella. Ang kawalan ng pag-asa sa mukha ni Marco. Ang pahuhusga sa mga mata ng board. Hindi niya kayang labanan ito. Wala siyang ebidensya para patunayan na mali si Isabella. Wala siyang ebidensya para ipagtanggol ang dangal ng kanyang ina. Naramdaman niya ang matinding sakit, isang sakit na mas malalim pa kaysa sa pisikal na sakit ng sampal. Ito ay sakit ng pagtataksil, ng kawalan ng katarungan, at ng pagkawalan ng kanyang pag-asa. Dahan-dahan, tumayo si Ara mula sa upuan. Ang lahat ng mata ay nakapako sa kanya. Miss Sandoval? Tanong ang abogado. May bahid ng pagdududa sa kanyang boses. Naglakad si Ara papalabas ng conference room. Hindi niya nilingon ang sinuman. Ang kanyang ngapa ay mabigat. Ngunit patuloy siyang naglakad. Naririnig pa rin niya ang bulungan, ang salitang mananakaw, oportunista, at tula ng kanyang ina. Bawat salita ay parang isang martilyo na tumatama sa kanyang puso. Nasalubong niya si Marco na handang-handa nang lumapit sa kanya. Ngunit tiningnan lang niya ito ng walang emosyon, dumaan sa tabi niya na parang hangin. Ara! Narinig niyang bulong ni Marco. Hindi siya lumingon. Nagtuloy-tuloy siya sa paglakad. Sa halip na bumalik sa kanyang silid, dumiretso siya sa ospital. Kailangan niyang makita ang kanyang lolo. Ang tanging taong naniwala sa kanya. Nakatayo siya sa labas ng kwarto ng ICU. Nakasilip sa salamin. Nakahiga doon si Don Ricardo, kalmado ang pahinga, ngunit walang malay. Ang mga kagamitan sa paligid niya ay napapatunay na ang kanyang buhay ay nakasabit sa isang manipis na sinulit. Lolo. Bulong ni Ara. Ang kanyang mamata ay nanlalabo sa luha. Hindi ko po kaya. Hindi ko po kayang labanan sila.
Naramdaman niya ang bigat ng lahat. Ang pagmamalupit ngam nga Davila. Ang pananakaw sa mana ngang ina. Ang pagtataksil ni Doña Isabela. At ngayon, ang akusasyon na siya at ang kanyang ina ay mga mananakaw. Sobrang sakit. Sobrang bigat. Mas gusto pa niyang bumalik sa dating buhay niya. Kung saan ang tanging problema niya ay kung saan kukuha ng para sa pamilya niya. Kaysa sa bigat ng kapangyarihang ito na nakdudulot lang ng sakit. Ang pakiramdam na mag-isa siya laban sa mundo. Umupo si Ara sa isang upuan sa labas ng ECU. Niyakap niya ang kanyang matuhod at doon, sa gitna ng malamig na pasilyo ng ospital, ay muling umiyak ng tahimik. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nanatili ron. Ngunit nang tumigil ang kanyang ngaluha, isang malamig na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Sapat na. Sumusuko na siya. Hindi niya kayang labanan ang kasamaan ng isang taong tulad ni Doña Isabela. Hindi niya kayang dalhin ang bigat ng isang responsibilidad na ipinasa sa kanya nang hindi niya hiniling. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-type. Isang maikling mensahe sa abogado. Dear Attorney, pakisabi na po sa board na I am resigning as the majority shareholder of the Villa Corporation. I am waiving all my rights and claims. Pagkatapos, gumawa siya ang isa pang mensahe. Sa kanyang lolo. Lolo, patawarin niyo po ako. Hindi ko po kaya. Mahal na mahal ko po kayo. Sana po ay gumaling kayo. At sa wakas, nag-type siyang isang paalam na mensahe sa isang kasambahay na naging kaibigan niya. Pagkatapos ng lahat ng ito, bumalik si Ara sa mansyon. Naimpake siya ng kanyang mga gamit, ang kaunting damit na mayroon siya, ang larawan ng kanyang ina. Ang lahat ng naiwan sa kanya mula sa dati niyang buhay. Hindi siya nagpaalam. Hindi niya kinaya. Habang papalabas siya sa main gate ng mansyon, may narinig siyang boses sa likuran niya. Ara, si Marco. Nakmamadali itong tumakbo papalapit sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng paalala. Ang kanyang nga mata ay nakbabadyayang umiyak. Ara, saan ka pupunta? Huwag kang alis. Sabi ni Marco, hinawakan ang kanyang braso. Ngunit tiningnan lang siya ni Ara. Ang kanyang nga mata ay walang emosyon, walang luha. Tapos na, Marco, mahinang sabi ni Ara, ang kanyang boses ay malungkot at punong kawalan ng paasa. Panalo na ang mama mo. Ang nga salita ni Ara ay parang punyal na tumusok sa puso ni Marco. Tapos na, Marco. Panalo na ang mama mo. Hawak niya ang braso ni Ara, ngunit ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang nga mata ni Ara ay walang buhay, ang dating apoy ng determinasyon ay nawala na. Ang babaeng lumalaban sa bawat araw ay sumuko na. Hindi. Ara. Hindi pa tapos. Sigaw ni Marco, sinisikap na kalugin ang kanyang pagkabigla. Hindi mo to pwedeng gawin. Maniwala ka sa akin, kaya nating labanan si Mama. Paano, Marco? Mahinang tanong ni Ara, ngunit may kirot sa kanyang boses. Wala akong ebidensya. At ang lolo ko, walang malay. Wala akong kakampi. Ang lahat ng tao ay naniniwala sa kanya. Hindi totoo yan, gi ni Marco. May kakampi ka. Ako. At may ebidensya tayo. Mabilis na pinakita ni Marco ang deed of assignment na pinirmahan ng ina ni Ara, kasama ang testamento ng kanyang lolo. Ito ang simula. Hindi yan kusang loob na nilipat. Niloko niya ang nanay mo. Tiningnan ni Ara ang nga dokumento, ngunit ang kanyang mata ay blanko. Ang sakit ay mas malaki pa kaysa sa anumang ebidensya. Wala nang naniniwala sa akin, Marco. Wala nang makakapagbago sa isip nila. Pero ako, Ara, naniniwala ako sa iyo. Pilit ni Marco. Please bigyan mo lang ako ng isang huling pagkakataon. Para sa iyo. Para sa nanay mo. Para sa lolo mo. Hayaan mo akong itama ang pagkakamali ko. At ang pagkakamali ng pamilya ko. Nakita ni Ara ang sinseridad sa mga mata ni Marco. Ang desperasyon. Ang sakit. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang mayabang na Marco, kundi isang lalaking handang lumaban para sa tama. Isang matinding paalinlangan ang sumapi kay Ara. Sumuko? O lumaban? Kahit paano? Sa huli, isang hikbi ang kumawala mula sa kanya. Paano? Paano? Maniwala ka lang sa akin, sabi ni Marco, mahigpit na hinawakan ang kamay niya. Kailangan nating makaroon ng isa pang meeting. Isang huling paghaharap. Hindi nagtagal. Isang tawa ang ipinatawa ni Marco sa lahat ng miyembro ng board. Isang emergency meeting.
Ang conference room ay mas puno pa kaysa sa dati. Ang mga muka ng mga miyembro ay puno na mapagtataka at inis. Nakaupo si Doña Isabela sa kanyang karaniwang silya. Ang kanyang muka ay kalmado, may bahid ng pakwawagi. Na para bang alam niya na walang mangyayari. Pumasok si Marco, kasama si Ara. Ang lahat ng mata ay napako sa kanila. Ang mabulungan ay lumakas. Mr. Davila, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ngang pinakamatandang miyembrong board. Bakit may biglang meeting? Tumingin si Marco sa lahat, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pinatawa ko kayo dito dahil may mga katotohanan pa na kailangan ninyong malaman. Mga katotohanan na matagal nang itinago sa inyo. Mga katotohanan na magbabago sa lahat ng inyong paniniwala. Tumawa si Doña Isabela. Ano na naman tong drama, Marco? May sasabihin ka bang bago? Tapos na ang lahat. Alam na ng lahat ang totoo. Ngunit hindi pinansin ni Marco ang kanyang ina. Kinuha niya ang dokumento mula sa kanyang briefcase. Una, ang testamento ng kanyang lolo. Ayon sa testamento ni Lolo Sebastian, ati ang gamana sa dalawa niyang anak, si Isabella at si Amelia. May ilang bulungan. Ngunit, patuloy ni Marco, mayroong dokumento na nagpapakita na kusang loob na isinuko ni Amelia ang lahat ng kanyang mana kay Isabella. Isang deed of assignment. Ipinakita niya ang dokumento, tumawa ulit si Isabella. At anon gayon? Legal yan. Pinirmahan niya. Hindi, sabi ni Marco, ang kanyang tinig ay malamig. Hindi niya pinirmahan. O kung pinirmahan man niya, pinilit lang siya. Dahil sa parehong panahon na yan, nagpapadala siya ng mga sulat kay mama. Mga sulat na nakmamakaawa para sa tulong. Mga sulat na nakpapakita na desperado siya, nagdadalang tao, at walang matakbuhan. Paano siya kusang loob na mabibigay ng milyon-milyong mana kung wala siyang makain? Ibinaksa ni Marco sa mesa ang nga sulat ni Amelia. Ang nga miyembro ng board ay nagtataka. At ang ilan ay nagsimulang basahin ang nga ito. Ang muka ni Doña Isabella ay unti-unting namutla. At hindi lang yan, sabi ni Marco, ang kanyang tingin ay nakapako sa ina. May isa pa akong ebidensya. Isang taong nakasaksi sa lahat. Bumukas ang pinto ng friend's room. At pumasok si Yaya Lourdes, ang matandang kasambahay na matagal nang nagtatrabaho para sa pamilya Davila. Napasinghap ang ilang miyembro. Si Yaya Lourdes ay kilala sa kanyang katapatan at integridad. Yaya Lourdes? Tanong ni Isabela, ang boses ay nangingini. Anong ginagawa mo rito? Tumayo si Yaya Lourdes ng matikas. Tumingin siya kay Doña Isabela, ang kanyang nga mata ay punong lungkot. Matagal ko nang gustong sabihin ang totoo, ma'am. Hindi ko na kayang itago pa. Nagsimulang makwento si Yaya Lourdes. Ang kanyang boses ay matanda ngunit malakas. Ang bawat salita ay isang saksa sa puso ni Isabela. Ikinuwento niya ang gabi kung paano nanggaling si Amelia, buntis, na umiya at nagmamakaawa para sa tulong. Ikinuwento niya kung paano siya nakarinig ng peusap na sinadya ni Isabela na isara ang pinto sa kanyang kapatid, na kahit ang Lolo Sebastian ay hindi alam ang tunay na kalagayan ni Amelia. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga pekeng dokumento. At ang pagmamalupit ni Isabela kay Ara, sa loob ng maraming taon. Dahil sa galit at inggit sa kapatid. Ang bawat salita ni Yaya Lourdes ay pinaniniwalaan. Ang mga miyembrong ng board ay naguguluhan, galit, at nabigo. Si Doña Isabela ay nakaupo, nakatitig sa kawalan. Ang maskara niya ay tuluyang nabasa. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo at takot. Ang dating reyna ay naging isang babaeng wala ng matago. At ang tungkol sa pananakaw ng pondo? Tanong ng isang miyembro, na ngayon ay galit na ang tingin. Wala pong ganon, sagot ni Yaya Lourdes. Ang totoo po, Ma'am Isabela ang naglipat ng pera para makabili ng bahay sa beach. Naplano po si Ma'am na makpalabas ng pekeng report para masisi si Miss Amelia. Ang buong silid ay nabalot sa pagkabigla. Sa sandaling iyon, ang lahat ng tingin ay bumaling kay Ara, na nakatayo sa likod ni Marco. Hindi siya nagsasalita. Ang kanyang mata ay punang luha. Ngunit hindi na ito luhang kalungkutan. Luha itong katarungan. Tumayo ang abogado ni Don Ricardo, na kanina pa nakaupo sa tabi ni Marco, tahimik na nakikinig. Sa liwanag ng mabagong ebidensyang ito, sabi ng abogado, ang boses ay formal ngunit may bigat, ang lahat ng madesisong ginawa ni Doña Isabela hinggil sa Davila Corporation, kasama na ang transaksyon kay Miss Amelia, ay illegal at walang bisa. Ang mundo ni Doña Isabella ay tuluyang gumo. Miss Sandoval, sabi ng abogado, tumingin kay Ara.
Ang lahat ng shares at voting rights ay legal na nakapangalan sa iyo. Ano ang magiging desisyon ninyo sa De Villa Corporation? At kay Doña Isabella? Nakatayo si Ara sa harap ng lahat. Ang kanyang puso ay kumakabo. Sa kanyang nga kamay, hawak niya ang kapalaran ng buong pamilya De Villa. Ang mga mata ng lahat ay nakapako kay Ara. Ang bigat ng bawat tingin ay tila bumaba sa kanyang mabalikat. Si Doña Isabella ay nakatiti sa kanya, ang kanyang mukha ay basa, puno ang pagkatalo at matinding pagkapahiya. Si Marco naman ay nakatingin din sa kanya, puno ang pag-asa, nahihintay ang kanyang desisyon. Ang lahat ng dinanas niya ay umikot sa kanyang isipan. Ang mapangungutya, ang sampal, ang mataon ng paghihirap, ang sikreto ng kanyang ina, ang kanyang lolo. Ito na ang sandali. Ang pagkakataon para magiganti. Para ibalik ang sakit. Doble. Ngunit nang tiningnan niya ang basa na mukha ni Isabella, walang gala ang naramdaman niya. Sa halip, isang malalim na kalungkutan. At nang tiningnan niya si Marco, nakita niya ang isang lalaking handang lumaban para sa kanya. Isang lalaking napakita ng tunay na pagsisisi. Huminga ng malalim si Ara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting lumakas. Hindi ako narito para magiganti, panimula ni Ara. Ang kanyang tingin ay bumaling sa bawat miyembro ng board. Narito ako para itama ang mali. Para ibalik ang dangal ng aking ina, at para bigyan ng hustisya ang aking lolo. Ang kanyang tingin ay bumalik kay Doña Isabella. Tita Isabella, ang lahat ng ginawa mo ay hindi mapapatawad. Naknakaw ka ng mana. Nakpabaya ka sa iyong kapatid. At sinubukan mong yurakan ang dangal ng isang taong walang kalaban-laban. Naniluhot si Doña Isabella sa kanyang upuan, ang kanyang nga mata ay puno ng luha ng pakatalo. Hindi ko kayo idedemanda. Hindi ko kayo ikukulong, sabi ni Ara, at nagulat ang lahat sa kanyang masalita. Ngunit may kondisyon ako. Ang kanyang boses ay naging matata. Para may balik ang De Villa Corporation, at para makaroon ng pag-asa ang kumpanyang ito, kailangan ng malaking pagbabago. Mula sa araw na ito, Tita Isabella, mawawala ang lahat ng iyong posisyon sa kumpanya. Wala ka ng karapatang manghimasok sa anumang usapin ng De Villa Corp. Ang iyong pata sa mana ay ibabalik sa akin, bilang legal na tagapamana ng aking ina. Ibibigay ko sa iyo ang karapatan na mabuhay na may dignidad. Ngunit kasama nito ang paharap mo sa katotohanan ng iyong mga kasalanan habang buhay. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang desisyon ni Ara ay matapang. Puno ang kapatawaran. Ngunit may bigat ang katarungan. Walang sinabi si Doña Isabella. Dahan-dahan itong tumayo, ang kanyang nga balikat ay nakayuko. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang isang babae na hindi na nakmamataas, kundi isang babaeng bigo at wasak. Walang lingon-likot na lumabas si Doña Isabella sa conference room, tuluyang nawala sa paningin. Tumingin si Ara sa mga miyembro ng board. Kung papayagan ninyo ako, gusto kong magpatupad ng malawakang pagbabago sa kumpanya. Ito ay hindi lamang tungkol sa negosyo, kundi sa integridad. Buburahin natin ang lahat ng mali, at magsisimula tayo nga bagong kabanata na may katapatan at katarungan. Ang mga miyembro ng board ay napalitan ang tingin. At isa-isa, naksimula silang tumango. Ang kanilang nga mukha ay puno ng paggalang. Pagkatapos ng meeting, dumiretso si Ara sa ospital. Sa pagpasok niya sa kwarto, nakita niya si Don Ricardo na nakadilat na ang mamata. Nakangiti ito ng bahagya, kahit mahina pa ang katawan. Apo ko, mahinang sabi nito. Narinig ko. Ang lahat. Ipinagmamalaki kita. Napayakap si Ara sa kanyang lolo, ang luha ay umaagos sa kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay puno ng saya at ginhawa. Sa wakas pakiramdam niya ay mayroon na siyang pamilya. Lumipas ang ilang buwan. Ang De Villa Corporation ay sumalalim sa isang malaking pagbabago. Pinangunahan ni Ara ang reforma, ipinatupad ang transparency at etika sa bawat aspeto ng negosyo. Naging matagumpay ang kanyang nga desisyon. At dahan-dahang umaahon ang kumpanya mula sa pagkalugi. Si Don Ricardo ay patuloy na nakpapagaling. Kahit mahina pa, malinaw ang kanyang isip at laging handa siyang suportahan si Ara. At si Marco. Tinupad ni Marco ang kanyang pangako. Hindi siya umalis. Sa halip, naumpisa siya mula sa pinakamababang posisyon sa kumpanya. Mula sa pagiging taga-dala NKP hanggang sa pagiging simpleng analyst. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas at talino sa pagtatrabaho. Wala na ang dating pagmamataas. Napalitan ito ngang kapakumbabaan.
Isang araw, habang abala si Ara sa kanyang opisina bilang bagong presidente ng The Villa Corporation, may kumatok sa pinto. Pasok, sabi niya. Pumasok si Marco, may hawak na tasang kape. Ito na po ang kape ninyo. President Sandoval. Ang boses niya ay magalang. Wala na ang dating pagmamataas. Ngumiti si Ara. Salamat, Marco. Inilagay ni Marco ang kape sa kanyang mesa. Tumingin siya kay Ara. Ang kanyang mata ay puno ng sinseridad. Ara. Gusto ko lang magpasalamat. Sa lahat. At gusto ko lang ulit humingi ng tawad. Para sa lahat ng ginawa ko sa iyo noon. Pinagsisisihan ko ang lahat. Tiningnan ni Ara si Marco. Ang Marco na nasa harap niya ngayon ay malayo sa Marco na nambubok sa kanya at umapi. Nakita niya ang pagbabago. Ang tunay na pagbabago. Narinig ko yan, Marco, sabi ni Ara, sa unang pagkakataon, isang tunay at malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang malabi. NGT na hindi na may takot, hindi na may sakit, kundi puno niya pag-asa. Nanlaki ang mata ni Marco. Ang ngiting iyon ay tila napaliwanag ng buong silid. Salamat sa tiwala, Ara, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may kaligayahan. Ngumiti lang si Ara. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa pagitan nila. Hindi pa panahon para doon. Ngunit ang alam niya ay ito na ang simula. Ang simula ng pagilom. Ang simula ng katarungan. At ang simula ang isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Isang kabanata kung saan ang kanyang halaga ay hindi na nasusukat sa kanyang pagiging katulong, kundi sa kanyang pagiging Cassandra Sandoval, isang babaeng matapang, mapagpatawad, at puno ng pag-asa. At dito nagtatapos ang paglalakbay ni Ara at Marco. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang kwento. Bilang inyong manunulat, malalim po ang aking pasasalamat sa bawat minutong iginugol ninyo sa pakikinig, sa bawat luha at ngiting inyong ibinahagi. Ang bawat kabanata na inyong pinakinggan ay bunga ng pagmamahal. Ng paasa na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa yaman o posisyon, kundi sa kabutihan ng puso at tapang na harapin ang sariling pagkakamali. Naging emosyonal din po ang aking paglalakbay sa pagsusulat nito, kasama ninyong nakaramdam ng sakit, ng galit, at sa huli, ng pag-asa at pagpapatawad. Nais po naming ipaalala sa inyong ang kwentong ito na sa kabila ng anumang pasubok, mayroon pa ring pagkakataon para sa pagbabago, para sa pagilom, at para sa paghahanap ng tunay na pagmamahal at katarungan. Ang pagpapatawad, lalo na sa sarili, ay isang malaking hakbang tungo sa tunay na kalayaan. At ang pinakadakilang yaman ay ang malinis na konsensya at ang pusong handang umibig ng tapat. Sana po ay nagiwan ng malalim na marka ang kwentong ito sa inyong nga puso. Maligaya po akong malaman ang inyong nakuro-kuro at naramdaman. Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng inyong komento sa ibaba. Muli maraming salamat po at hanggang sa susunod na kwento. Lubos na gumagalang. Pag-ibig sa likod ng luha.